Okay. Manibuntag mga igsoon. Gaya na nangayon ako may buntag. Pero sa mga nabusag kita kaya na may buntag doon kay nagubay-ubay naman kita. Okay? So sa sugod kita sa atong mga pagsimba, diyang yun ako ang praise and worship team alang sa ato ang pagangkot, elders, deacons. Ang diyang yun ako matagusa sa pagtubo silang maulo. Diyang yun ako ang i-isolate ninyo ang inyong kaugalingon. Na ikaw lamang bugang Diyos ang mag-istorya ka. Ayaw pag-istorya sa imong tupad, ayaw paglingi sa imong tupad, iyong ang imong mga mata, umusar imong mata, ipiyong ang imong mata. O niya, pakikistorya na to sa Diyos. Ang Diyos magdawat sa atong pagsimba pagdaig ng Diyos. May buntag sa tanan? Amen! May buntag sa atong mga kaigsuunan na naa sa atong nakauban karon sa online. Nila ni Ate Raquel, Pastor Ivan, nila ni Charlie, ni Tibet. Sa layo mo, sa ginakon, dili pa ba ang atong pagday o pagsimba Diyos sa buhay ng Diyos. Kung ako may ang tanan sa pagtindog, alang sa atong pag-ambo,
Atong damo na itong kaugalingon. Yes, Lord God. Amahan ng mga lalignon, Diyos nilaging balaan ng kamahalan sa bulan, ang hari sa tanang mga hari, Diyos sa tanang mga Diyos, walay sama kanimo ugay. Walay kumpara kanimo, Diyos, o walay bisan ginsa ugad na makalabaw pa kanimo. Ang dalay gundit ka sa walay katapusan. Father God, mga ikinig kapasaluan sa mga kalapasan, sa mga kasambalan nga among nabuhat diha kanimo Lord. Sa lang among nabuhat diha sa unang buya, diyon sa among kasing-kasing Lord. Ikaw ang magahindo ka na mo para katakos kami ng mga tubang diha kanimo. Amahan na mga langit Lord. Daghan kay salamat sa imong kaayo, sa imong mga panalangin, sa imong pagproteksyon, sa imong paghiya ka na mo, Lord, matag adlaw. Ang labaw sa tanan, daghan kay salamat sa imong dakong nagugma nga imong gihatag. Dili ka na mo. Bisan pa man sa among pagkamakasasala. O Diyos, sa among pagsimba karon ikaw ang magauban ka na mo. Kung mahimaya ang ikaw, O Diyos, sa among pagabuhaton. Ikaw ang magapahawa sa mga dautan, o sa mga butang na mamahimong makababag sa mga pagsimba ay akan kawin. Tuwag kay ang handa mo, O Diyos, natagal ka na mo mga pagdayin, mga pagsimba. Karigad, sa iyong mga kamot, O Diyos, itugyan na mo ang tanan. Dungog o himaya ang ipanit diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Let us read our call to worship. Nasa mga salmo, Psalms 100 verses 1 to 5 o ato kining basahon sa pagtubag-tubag. Psalms 100 verse 1, awitin nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Samba ang Ginoo uban ang kalipay ug panukod kamo kaniya uban sa kayo. Ilhang Dios ang ilhang nga Dios ang Ginoo, siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawan ug iya kitang panon. Ang Ginoo maayo, nulungtan ang iyang gugma, hinugman ang iyang pagkamantinuganon hangtod sa tanang kaliwatan. Andam makakamuha sa pagsayaw. Andam makakamuha sa pag-awit.
Dalago ni kaugalan.
Let's relax in His presence. Let's continue to worship our great God.
praise you, God. Come on, let's continue to worship the Lord.
Karon ay kanya kita sa pagbasa sa kabuntagon. Kung ano na kita itagsa-tagsa sa Biblia, ito ang lihan niya sa Ikaduhang Pedro 3:18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Basahon ako sa hindi na ninyo palihog. Ikaduhang Pedro 3, kapitulo 3, versikulo 18. Padayon inon kamo sa pagtubo diya sa grasya o kay balos sa atong Ginoo o manluluwas na si Hesus Kristo kay iya man ang tanang lumog hangtod sa kangturan. Amen. Magpapok kita. Labing bala ng balay ko ng mga Diyos. Salamat Ginoo. Dili lahi na sa patakna, lahi na sa adlaw ng buhata ka na mong Ginoo. Nga di kami magasimba diha sa Espiritu sa kapaturan ng Diyos. Lord, aniya kami, nagpaubos ang tagstag sa katulan mo. Wala kami mahimo kung wala ka Diyos. Wala kami mahimo kung wala ang itabang. Kami mga makasasala diha sa mutubang. Nagaduol kami diha kanimo Ginoo. Nangayon ka pa sa ibuhan. Sa tanang sala ang nabuhan diha kanimo. Sala sa mahuna, sa ulong, sa mga buhat, o bisan pa sa mga butang na gusto ninyo ipabuhat ka na mo Diyos, apan wala na mga buhat, wala na mga patuloy. Pasayuha kami din. Lord, kami nagpasalamat diha kanimo sa lain nga simana nga nilabay, o karon aniya na sa daay nga simana nga diin mo ang pagkatong atubangon kini. Salamat o Diyos sa kanunay nga pag-provide sa mga panginahanglan. Salamat o Diyos sa kanunay nga ikaw Diyos naghahatag kung maayong panglawas ka namin. Salamat o Diyos sa pagtubag sa mga pag-apo. Salamat o Diyos sa pag-ayos sa mga bati. Salamat o Diyos sa kalig-on nga imong gihatag ka namin. Nga diin taliwala sa mga problema, mga pagsunday nga niabot ka namin. Aniya kami, pabili ni nagbarog, nagtindog, para sa pagpangalaga diha kanimo Diyos. Tungod kay ikaw Diyos nga naghatag sa among kinabuhi ug aduna kay nindot nga purpose, aduna kay katuyuan nganong imo pami gibuhi nini ibabaw sa kalibutan padaghan. Lord, kami nagpasalamat usab sa kanunay pagpahinumdom sa impulo ug ani ana sa Ginoo nagaduol diha kanimo sa among pagpadayon sa pagtuod sa impulo o Diyos. Kami nag-aampo diha kanimo. Labdagi ang namuna o kasing-kasing. Tagay kami kasing-kasing nga magdinawaton sa mga pulong o Diyos nga mga dungog nini kabuntagon. Ablihi Ginoo ang tagsa-tagsa kasalabutan. Nga dili lamang ni mulabay ka. Ayaw tuguti o Diyos nga kaaway nga mo si Satanas makadisturbo ka namo nini kabuntagon. Kunti tayo kani o Diyos hangtod sa pagtapos. Bisay pa Ginoo, kami nagalaong nagaduol diya kanimo sa sitwasyon sa tibuok kalibutan nga among gatubang karon. Mga krisis, pandemya, mga trahedya o Diyos, nagkalain-laing mga trahedya. Wala kami masayod Ginoo kung unsay among unsay sunod ani. Apan nasayod kami o Diyos na kinabuhi ana sa imong mga kamot. Ang among ugma Ginoo, ana diha kanimo Ginoo. Lord, padayon kami nga nag-ampo sa presidente sa Pilipinas nga din imong gitugutan nga mo'y magdumala niini nga mong naso. Dugang kahadlok diha kanimo Dios ang kaluwasan. Ihatag ngadto kaniya sa Ginoo. Ubisan pa wisdom sa pagdumala niini nga mga naso Ginoo. Ubisan pa sa tanan nga mga ataw nga naa sa gobyerno daw to barangay officials itong panalangin kanila Ginoo. Lord, amo sa magidala sa mga pag-ampo ang tanan nga iglesia karon nga tinud-anay nga nagasimba diha kanimo Dios. Ikaw mga panalangin Ginoo sa imong mga alagad nga magadala sa imong pulong nining kabuntagon. Sa bisan asan dapit Ginoo. Ikaw magapanulti pinaagi sa imong pulong nga Dios. Ikaw mga panalangin sa imong katawhan nga mga paminaw nimo. Mga pag-ampo Dios sa tanan ng mga alagad, pastors, elders, missionaries, church workers, praise and worship team, ikaw mga panalangin ng Diyos. Isa pa ako sa nagdala sa mga pag-ampo.
Uban ni Pastor Sing nga nakaroon sa lipi. Nga di nagapamuhat para sa inyong kay mayaan o Diyos. Panalamini ang inyong alagad Ginoo. Nga di mahimong epektibo ang iyang mga ministry dito kapita Ginoo. Ikaw mag-provide financially, emotionally, ikaw mag-comfort kaniya o Diyos, physically, o labaw sa tanan, spiritually Ginoo. Ikaw kanunay magaling-on kaniya Ginoo. O Lord, may sa mga pag-ampo sa diri sa Iglesia sa Nivel Christian Center Church, ikaw mga panalangin Ginoo, nga kami tanan, magahiusa alas sa katumong, nga mga paghimaya sa ngalan Ginoo, nga tanan ang gibuhat o Diyos, para lamang kanino. Wala namon ni gibuhat para sa mga galing, kundi para lamang kanino o Diyos. Bisan pa sa mga plano Ginoo, nili nga mga iglesia, mga pag-innovate, nili nga church building, na di nasugdan Ginoo. Mga pag-apo Diyos, ikaw magatugot nili, ikaw Diyos magapahaman nili, pinagi sa inyong kabubuton. Sa saktong tanaw Diyos, sa saktong panahon, among kinikiglig, na ikaw Diyos magapahaman nili. Talay ko ikaw Diyos, labing importante ang ipangayaw niya kanino, nga kami tanan mo tubo, spiritually. Aron nga makapadayon kami sa bisan sa mga pagsulay nga maabot ka namo, likon kami nga magtindog sa pagpangalaga diha kanimo Dios. Ang Ginoo sa mga kaigsunan nga nasa paratian, ikapadayon nga mag-aayon kanila Ginoo. Sa mga kaigsunan nga nasa problema, ikaw mag-comfort kanila. Sa mga kaigsunan nga nasa kulayahon sa ilang pagtuo, ikaw magalig-on kanila o Dios. O bisan pa sa mga kaigsunan nga karon nagpabilin nga wala itubo Diyos tungod sa limbong sa kaaway Ginoo. Lord, may mapag-ampo, ikaw magakuha nga na kaming tanan, magatubo spiritually. Ikaw sa mga panalangin sa mga kaigsunan nga nag-uban ka na mo virtually, tinagi din nga live stream, anaman sila sa naging dapit Ginoo. May mapag-ampo Diyos, ikaw magapadayon pagpanalangin kanina. Kuha Ginoo ang mabutang ang mga disturbo kanila sa papaminaw sa pulong dili kabutagon. Bisan pa kanamong tanan, ani akaron physically na hibukan. Ikaw ang panalangin Ginoo. Ang dama among tagsa-tagsa kadalugan alas sa papaminaw sa iyong pulong ng Diyos. Dalayon ka Diyos sa walang katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Sa pagbaylo sa pagkasita sa kagalingon, ang lingkod. Mayong buntag kaninyong tanan mga igsoon. Kumusta ang mga katauhan sa Ginoo sa Nivel Christian Center Church? Malipayon gyapon na padayon naglakaw padayon nga nagtubo spiritually diha sa Ginoo ug malipayon nga nagalagad diha sa Ginoo no ug karon maigsoon atong adamon atong tagsa-tagsa kadalunggan kasing-kasing ala sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nini kabutagon nga makita diha sa unang Pedro 3:18. Basahan ako. Ika Pedro 3:18. Padayon hinon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kay balo sa atong Ginoo o manluluwas nga si Hesus Kristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kanturan. Amen. Maybe kasagaran sa tuwa karon
kanunay na nga nakadungog niini nga bersikulo. O nga pamagali sa to nga gina-memorize na ni nato. O kini nga passage or teksto nga ison ato makita nga ginaawhag kita, gina-encourage, gina-remind, or usa ka sugo nga dapat nato tumanon. Niingon si Pedro ngadto sa mga Kristohanon, padayon ningon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo sa atong Ginoo o manluluwas. Unsa? Padayon kita sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo. O ato sa makita diha Ginoo, no? Nga mao si Hesus Kristo. Nga diin daghang mga pundo karon nga nag-ingon niya si Ginoong Kristo dili Ginoo, pero klaro kayo ug lantad kayo sa ikaduhang Pedro 3:18 nga si Ginoong Kristo Dios siya o manluluwas. Kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. O kini kung lugbak ta nini nga passage man igsoon sa atong pagpaabot sa pagbalik sa Ginoo, no? Niana si Pedro. Kung atong mga previous nga verses nga ni kini pag-encourage man ni pagpahinumdom ni Pedro nga misaad ang Ginoo nga mubalik siya. The same also sa ato ang mga Kristohanon karon. Nga sa atong pagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo, nga kitang tanan nagatuo nga si Ginoong Kristo mobalik, and we are commanded in Scripture to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Nga sa atong pagpaabot diay kang Ginoong Kristo, dili ta magpabilin nga bata, dili ta magpabilin nga stagnant as a Christian, kundi padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa grasya o kahibalo about ni Ginoong Hesus Kristo. This growth is spiritual growth, growing in faith. Spiritual growth is the process of becoming more and more like Jesus Christ. Ang pagtubo niya sa Espiritu Maison nga mao ang maisama kita sama ni Kristo. When we place our faith in Jesus, the Holy Spirit begins the process of making us more like Him. Sa panahon nga mahimo kitang Kristohanon, sa panahon nga aduna na kita'y Kristo sa atong kinabuhi, ang Holy Spirit ana-ana kanato. O kanang Holy Spirit kanaan nato, maunay magapanglihok nga diin kita mutubo sa matag adlaw mga igsoon. The Holy Spirit begins the process of making us more like Him, conforming us to His image. Ang mensahe ni kabutagon, giuluhan ko ni growing spiritually day by day. Pagtubo diya sa espirituhanong na bahin day by day. O sa matag adlaw sa atong pagkinabuhi mga igsoon, dili ta pwede mo ingon nga okay na ko. Sakto na ako pagtubo. No? Ang usa ka Kristohanon matubo siya matag adlaw. Matag adlaw nga moabot ka nato maison usa na ka opportunity nga di na usa ka Kristohanon motubo spiritually. Kung makita ta atong ikuan ang usa ka mag-uuma, kisa may nakasuway diri og mag-uma. O nakasuway diri bisan mga bata siguro nakasuway man sila magtanong. Magardin. Kung magardin ta, usa may kung magtanong ta, o usa ka tanong, usa may atong ipangandoy ni ana nga tanong. Nga diin mao ang pagtubo. Wa siguro sa ato diri karon nga nagtanong, unya malipay ka magtanong, tanaw sa imong tanong. Hala oy, lipay kay ko akong tanong, wa gyud ditubo. Gibulitis, gibito ka akong tanong. Wa siguro. Malipay ta kung magtanaw ta sa tanong nga diin mo tubo mga igsoon. Or mga mama or papa, kinsa may ganahan sa itong mga anak diri nga magtanaw nga atong anak 20 years old apan niya wa gyapon buot. 20 years old, 30 years old
atong bata wala itubo. Mama, papa, mama, diaway ko, papa. Lain kayo paminahon mga igsoon. No? Anak po ng atong espirituhan nga bahin mga igsoon. Sa atong pagkinabuhi sa matag adlaw, pila na tag-adlaw, pila na tag-tuig, pila na tag-abuhan nga nagalagad sa Ginoo. Gusto sa Dios nga din ako sa Kristohanon mutubo niya sa grasya ug sa atong kay balo diha sa Ginoo. If a baby does not grow after it is born, something is wrong. Kung ang bata dili mutubo, pag umasa iyang pagkatao, adunay mali niya ng bata. Abnormal. Ano? Dili na normal. Kung gano'ng bata, wala ni tubo. All birth results in growth. Kung adunay pagkatao, may son, resulta yun na ato sa pagtubo. We grow at different rates and in different ways, but growth is evidence of life. Adunay tagsa-tagsa tayo mga process, mga ways na kita mo tubo. Pero ang pagtubo, may son, ebidensya na sa atong kinabuhi. Nga kita natawag my son. Have you remembered the story of Nicodemus? Katong when Jesus told Nicodemus that he must be born again in order to see the kingdom of God. In John 3:3. Usay ingon ni Jesus ngadto kay Nicodemus sa 1:3. Si Jesus may mitubag. Sultihan ko ikaw, walay makakita sa kingharian sa Dios gawas kung siya mataw pag-usap. He was using a metaphor that we all understand. Gigamit ni Jesus ang usa ka metaphor or ang born again. Pagka-tao. Babies don't strain to grow every day. Adunay process, dili na pwede nimo kaliton. Ano sa kabata, mga mama, kinsa may mga mama dili nga bago pa ganing anak, imo na gipakaon og karning baka ang imo anak. Imo na gipugos og pakaon og mais. They grow because they are alive. Nitubo sila, mutubo sa kabata tungod kay buhi. When we are born of the Spirit, the Holy Spirit of God moves into our hearts and begins to change us from the inside out. Once mataw kita diha sa Espiritu may son, ang Holy Spirit magapanglihok nga diin kita matransform into Christ likeness mga son. Growing as a new believer is not ultimately a matter of changing outward behaviors. Kining espirituhanon may son kanang dili ningon nga kanang panggawas nga mga kinailang mature na lang siya mga Kristohanon kay maayo kay manulti. Mature na lagi na siya mga Kristohanon kay puro man na kayong lawas. Kuha na kayo manulog, dili mo na na. Inward ang pag-mature sa usa ka Kristohanon. It is a work of the Spirit on the inside. Sa atong sulod mga son, upon our exercise of faith in Romans 10:9-10. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Ug sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Gihimo kita matarong sa Dios kay nagtuo man kita sa kinasing-kasing gayon ug naluwas kita kay gipahayag man nato kini. He begins to transform our thoughts, our attitudes, our desires, and our perspective to be more like His. Ang Holy Spirit nga naa nato mga igsoon, gihinay-hinay ta o bag-o mga igsoon. Atong hunahuna mga igsoon, gi-bag-o. Our attitudes, atong mga batasan. Kung unsay mga batasan nato sa una, lahi na kung aduna na ang Holy Spirit dili kanato. Our desires, mga pangandoy nato sa una, kung mga pangandoy nato sa una, mga worldly pleasures, karon lahi na mga heavenly, mga makalangit na nga mga butang. Growth is not brought about by a fleshly effort to clean up our act. It is the Holy Spirit work in us that causes us to want to pursue godliness. If no such desires exist, then it is likely that no new birth has occurred.
kung walay pagtubo, kung walay pagbago sa atong tagsa-tagsa na kawalay nga maison, sugad nga doon na nakitay Kristo, sugad nga itong gidawat si Kristo, kung walay pagbago sa atong kinabuhi maison, then walay bagong pagkatao diha nimo. That is why gigamit ni Jesus born again, pagkatao, pag-usab. Nga naman, tungod kay sama sa kabata, adunay pagtubo, adunay pagbago sa iyang kaugalingon. Matod pa to ni James, Santiago 2:17 ato sa 18. Giingnan niya ang mga Kristohanon. Remember, mga Kristohanon, dili mga unbeliever. Okay. Ingon ni ini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang katubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat. O pakituon ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Giribyok ni James ang mga Kristohanon. Dili mga unbelievers na, gamit naman nila nga o patay ang pagtuo kung walay buhat, mao lagi ang kaluwasan pinagi sa buhat, dapat adunay buhat. No. Remember, excuse me, ang audience ni James niya ay mga Kristohanon. Patay ang pagtuo kung walay buhat. It means kung Kristohanon na ka, apan walay maayong buhat nga ni resulta, it means walay dili tinuod ang imong pagtuo. In the first place, or from the beginning, or from the start, you are not born again. Sa sinugdan pa lang, wala ka na himong Kristohanon kung walay kabaguhan nga nahitabo sa imong kinabuhi. Kung sa una, ikaw mo gyapon imong binuhatan, hangtod karon pila na katuig mo gyapon imong binuhatan, you in the first place, or from the beginning, wala ka na tao pag-usab igsoon. Questionably ang atong pagtuo. A pastor once said, if the Jesus you receive never changed your life, it means you receive a different Jesus. Kung ang Kristo nga imong gidawat maison, wala ka gibago sa imong kinabuhi. Kanang Kristo nga naa nimo karon dili na mao ang Kristo, tinuod nga Kristo. Lahita o Kristo maison. Why? Ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga Kristohanon nagbago sa kinabuhi, dili pabago-bago sa kinabuhi. Again, ang tinuod nga Kristohanon nagbago sa kinabuhi, dili pabago-bago sa kinabuhi. Kung nasa simbahan, buotan. Pero kung nasa balay, dili. Masumol-sumol pa sa kinikanan. Buotan sa pastor, pero sa mama o papa, dili. Musunod sa pastor, pero sa kinikanan, dili. Sa simbahan, praise the Lord, hallelujah, pero sa gawas, puro pamanikas. Kung nasa simbahan, murag karnero. Pero kung nasa gawas, murag kandero na nakabuhi. Many are grow in church, but not grow in Christ. Daghan sa tuwa natubo diha sa simbahan, pero in reality, wala ta motubo diha kang Kristo. Dugay na kita diha sa simbahan, dugay na kita nakadungog sa misay sa puno sa Dios, apan hangtod karon wala diha kung tami tubo. Many are grown in hymns, but not grow in Him. Daghan ang tubo sa mga himnal, pero wala ang tubo kaniya. Memorize na to ang mga kanta, pero ato ikalimtan siya. Meaning, I know His word, but still living of the world. Daghan ka na to, nahibalo sa pulong sa Diyos, pero padayon niya po kita na nagkinabuhi diha sa kalibutan. There are cases of growing spiritually day by day. Adunay mga butang nga di ato pagatunan nini kabutagon. Nga di kita magatubo spiritually matag adlaw mga igsoon. Una, recognizing the importance of the Word of God.
Makita na to sa ikaduhang Timoteo 3:16 nato sa 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamda gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa turan, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap, pag-ayo o maandam sa tanang maayong buhay. Giving importance means reading pagbasa sa pulong sa Dios. Paghatag og importansya nimo sa pulong sa Dios, it means kinahanglan nimong basahon ang pulong sa Dios. Believing unit, kinahanglan imong tuhan kung unsay giingon sa pulong sa Dios. Applying what it says. Pag-apply nimo kung unsay giingon sa pulong sa Dios. Dili kay igo na ta nakadungog sa pulong sa Dios diri sa simbahan. Inigawas nato kalimtan na dayon. Wala nato gi-apply. It is a word of God. Pulong kini sa Dios. A love letter from God. Sa una, panahon pa sa mga crush. Adunay mga crush na to o naka-crush na to, mamuhatag na to, love letter. Ato ginaikip. Atong balik-balik kung ubasa. Oy, sa mo ito yung ingon, nagkinig, gano'n. Bukod pag-yun, nalinig paper, ang galitan. Kung adunay giingon si God, atong pag yung tumanon. Giingon sa love letter. How about us? Kung usay giingon sa pulong sa Diyos, it is a love letter from God. Ang Ginoo, hari sa tanang hari. Imagine. Hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Adunay love letter na nimo nga gipadala. Kung sa kayong buhaton. May pa, ang love letter ni Crush na itong ibasa. Pero ang love letter sa Ginoo, wala yun. Ato nang gitaguan. Ato nang labay-labayan. Ato nang gipakit-kit sa ilaga. Ato mga Biblia. Spiritual growth is a lifelong process that depends on our study and application of God's Word and our walk in the Spirit. In Galatians 5:16-26. Ang pagtubo na to spiritually my soul nakatipindi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. O pag-apply nato niini my soul. O paglakaw diya sa Espiritu Santo nga gihatag sa Dios diri kanato my soul. The regular intake of milk is critical for a baby's growth and development. Kung makita nato sa masos na bata, dili na bata, dili na pwede mapasuhan. Always ginamit na gatas, dili na mo pwede pakanon o magahi. In the process, kapag pagkaon sa bata, maestro. Ingon ana po ang kinabuhi Kristo namin. So God's word is critical for new believers. Sa mabagupod ng mga believers, dapat bantayan ng tubig. Dili po pwede nga bago pagali siya diha kang Kristo. Imo na dayon nga tudluan sa tribulation. Imo na dayon tudluan sa mga mga lawom nga mga doktrina. Dili. No process na siya maestro. According to 1 Peter chapter 2 verse 2, like a newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. A human baby is fed by his parents and growth is natural. But a baby Christian will only grow as much as he purposely reads and obeys and applies the Word of God to his life. Growth is up to him. There are Christians who have been saved many years, but spiritually, they are still babies. They cannot understand the deeper truths of the Word of God. Nakuha na ito ang kalahian sa kini human baby o sa Christian baby. Ang human baby, magsige na pagpakaon na nga bata, painom sa gatas, vitamins, mutubo na siya, natural. Pero ang Christian baby, atong espiritual ng Marison, bisan pa kinsa ka pastor,
nagtudlo nimo. Bisan pa kada adlaw ka nagsige basa og Bible pero wala nato nagi-apply. Wala nato nagituman. Dili kita motubo mga igsoon. Nakuha nato ang kalayan. It's up to us mga igsoon. Nadepende na nato kung atong ialaw ang Holy Spirit nga magpalihok diri kanato mga igsoon. We grow in grace by reading God's Word and letting it dwell in us richly. In Colossians 3:16, papuya sa inyong kasing-kasing ang bandianong mensahe ni Kristo. Pag tinudluay o paghimanuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo mga salmo o bala mga alawiton o awitin ninyo ang Diyos uban sa pagpasalamat diha sa inyong kasing-kasing. Papuya sa inyong kasing-kasing ang bahindianong mensahe ni Kristo. Matod pa to sa itong kanta ganina. Ang imong pulong maoy akong kadato. Mga igsoon, ang pulong sa Dios maoy atong kadato. And by praying. If you are not reading your Bible or not giving importance in it, it is impossible for you to grow spiritually. Kung wala na ito, itagang importansya ang ato Bible. Ang Bible naman na. Kung ukab lang ta sa itong Bible, usas-usa ka tuig. Kung ukab lang ta sa itong Bible, may na lang, naiusas ka sa tuig, ambot lang. Imposible maison na matubo ta spiritually. Imagine, tanawa na sa kabata, ayaw pa ka na. Usay ng tabo, dili mo tabo, kung mamatay, kumagani, kung dili mo panganin. Imposible mga iso, nga mutubo ka spiritually. Kung wala na to, kibasa, kung wala na to, kitagang importansya, wala na to i-apply ang pulong sa Diyos na ito. Matod pa to sa kanta, read your Bible and pray every day, and you grow. Basahan ang iyong Bible. Uban sa pag-apo, uban sa pag-apply niya, o mutubo ka, so grow in scripture. Ina iwang tabang. Grow in scripture. Tubo niya sa pulong sa Diyos mga iso. Ikaduha, practicing obedience. Una Pedro 1:14. Pag masinugtanon ka mo sa Diyos, o kaya ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihugtan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamaturan. Unsa giingon ni Pedro? Pag masinugtanon ka mo sa Diyos, o kaya ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihugtan kaniadto. It means kung unsay ato mga pagkinabuhi sa una, lahi na karon maestro. Practicing obedience also helps new believers grow and creates healthy behavior patterns. Before we knew Jesus, we did what we wanted to do according to our fleshly lusts and passions. Sa una Pedro 1:14 atong tibasa, dili na maestro. Dili na ang atong pagkinabuhi sa una may atong tugutan o magpadayon maestro. We obey our flesh, learning to crucify the flesh and live according to the Spirit is a crucial part of living as a Christian. In Ephesians 5:16, kung sa gingon, ni Pablo nga sa taga-Episo, ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Pagpahinumdom ni Pablo nga sa mga taga-Episo, the same also sa atong mga Kristohanon karon. Ayuhon paggamit ang matag adlaw mga igsoon. The Bible calls this walking by the Spirit. Growing believers continually surrender more and more areas of their lives to the obedience of Christ and let go of the right to control things. Stop being a PB Christian.
Christians, you are not able to eat solid food. Dili kita makahimo sa pagkaon nga kaning mga lahi nga mga pagkaon. You are not able to determine what is right and wrong. Dugay na kita ng Kristohanon na parang pabiling niya puta. Wala kay puta masahe kung unsa ang sakto, unsa ang dili. All you want is simple Bible study. Unsaon man ako nga magmalipayon. Mao na kini nato gipangandoy. Nindot ang Bible study ni Pastor Ron, nindot ang wali ni Pastor Ron. About na po nga unsaon na ako magmalipay ko. No. As a Christian dapat motubo ta. Makaibaw ta sa pagkaon sa mga magahi nga mga pagkaon. Hinay-hinay ta nga motubo diha ka Kristo. Excuse me. I want you to imagine you are 20 years old but you are still acting like a baby. 20 years old na ka, pero nag-agyapon ka sama sa kabata. Christians must not remain into a baby Christian. A baby Christian is very self-centered like any baby. Ang usa ka bata ang Kristohanon ng baby Christian, self-centered siya. He thinks himself all the time. Wala na gunahuna sa pagtabang sa uban. Ang bata walay pakialam kung ang mama nasakit o wala. Muhilang na kung naay gusto pa kayuon. Wala na siya pakialam kung nasakit ang mama, giilanta ang mama, o rasa ang mama, anay mga ikutan nila ka. Kay bata na, muhilang na. Ingon anak po, kung baby Christian ta, self-centered ta, gusto ta nga, dapat ako lang, ako permanent tanaw, dapat ako permanente masunod. No! Attitude ta sa usa ka baby Christian. Muhilang na kung wala'y gusto pa yun. Baby Christians, dali ra ma-discourage kung naay mga pagsulay, dali ra maluya. Kung dili ta mo tubo spiritually, sa atong pagkakristohanon, kung ano na yung mga pagsulay nga mabot nato, di matinuod ang Ginoo. Wa may Ginoo. Di matinuod kag higugma ko sa Ginoo. Asa man ron ang Ginoo? Christian. Wala man ta mitubo. Wala man ta mitubo. That is why dali na ta ma-discourage. Dili talig-on. Kung makita nimo bago kang itanong, natay bagong itanong, bago lang pagtubo, suwayin daw putol na pumudlot, kung sa'yo may tabo. Mamatay. Mamatay, so. Apa, tanawa ako sa katanong, nga nitubo siya, dako na siya, ligo na siya. Bisan pagbutla niyo na ulot, bisan pagpungulan niyo na, apa, mo padayon kaya po na sa linsing, mo padayon kaya po nagtubo mga isuon. Ana ang kinabuhi sa saka Kristohanon, bisan mo sa mga pagsulay nga moabot na to, wara-wara man ta mga pagsulay, mga tentasyon sa kinabuhi mga ison, kung ligon ta, kung nagtubo ta diha sa espirituhanon nga bahin, pabiling kita nga mubarog diha sa Ginoo. Dili kita mamatay, dili kita basta-basta ma-discourage, dili kita basta-basta maluya. Di na ko boy, maura man gihapon. Dagang problema, maor man gyapon. Igsoon attitude sa ka baby Christian. Grow in obedience. Ganina, grow in scripture. Karon, grow in obedience. Tubo diha sa pagtuman sa pulong sa Dios ang mensahe. Kung unsay ingon sa pulong sa Dios, tumana. Ayaw pili-pilihan. Kaya dili na buffet ang pulong sa Dios. Ngayon pili-piliyon kung unsay ganahan, kini salad mo na ko, kini lechon kini na ko. Di ko ani gulay ni, ganood. Dili mo na pulong sa Dios mga igsoon. Once pulong sa Dios mga igsoon, giingon na niya kinahanglan ka nga tumanon. Dili na ato nakataw-lakawan. Kini ay di na ko niyapin ba ustad ay, di na ko niyapin buwali. Di na ko niyapin tunanoy. Topic ni Pastor next week. Ay, di lang ko di ko maminaw.
Next week na ko kaya about sa blessing. No? Grow in obedience, my son. Ikatulo, seeking godly fellowship. In 1 Thessalonians 5:11, tungod dili pagdinisigay o pagtinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Seeking godly fellowship. Part sa atong pagtubo mga ison, aron diin kita uyaway sa nga diin kita motubo, mangita kita, mangandoy kita nga diin makapiloship sa uban nga mga Kristohanon. Unsaon nato pagtubo nga makitaan nato sa simbahan once a year, makitaan nato sa simbahan kausa sa katuig, makitaan nato sa simbahan Thanksgiving, anniversary. Di ta motubo mga ison. Dapat adunay fellowship, adunay pagdasigay sa matag usa. Giingon ni Pablo ngadto sa mga taga-Tesalonika, tungod ini pag dinasigay o pag dinabangay kamo sama sa inyong gihimo karon. Most of the New Testament is written to churches, not individuals. Kung atong tanawon ang mga sulat ni Pablo, ang mga sulat sa mga disipulo, gisulat kini ngadto sa mga matag kasimbahanan, dili ngadto sa mga individuals. Nga naman, tungod kay ang makita nato kung unsa ka importante nga diin kita makig-fellowship sa uban nga mga believers. Nga diin kita makahimo padasig ngadto sa uban. Nga diin kita mahimo nga madasig sa uban. Adunay mga problema, adunay makadasig nato, adunay makatabang kanato mga igsoon. The importance of Christian fellowship cannot be overstated. But fellowship involves more than simple church attendance as a spectator. Believers are the church. Ang mga magtotoo, mao ang simbahan. In Ephesians 1:23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahimpitan niya mao ang naghimpit sa tanang butang. Each member is a part of Christ's body on earth. Together, we reach the lost world, minister to each other, and practice unity that prepares us for an eternity in heaven. New believers must find a church that teaches God's word, get involved in serving, and develop healthy relationship with other believers. That is why ang usa ka Kristohanon dili pwede moingon nakasimba na bitaw karon, next week di na pugod. Nakasimba na bitaw karon, next week di na pud. Nakalatawa na gyud naton. At least di na pud kayo kanata ba? Mga igsoon ato pagsimba, ato pag-adto sa simbahan, dili aron makit-anta sa mga tao. Nga di kita motubo mga igsoon diha sa Ginoo. According to Proverbs 27:14, ang tao makakaon gikan sa laing tao, sa mga puthaw mahangit pinaagi sa puthaw. Kabantay mo sa pagbaid sa sundang, unsay kaniton? Bairan. O nayuban ang puthaw mahangit siya kung bayron pud nimo pinaagi sa puthaw. O ang sa pud ka Kristohanon, mabait, ma-encourage, malig-on na yung pagtuo kung makipilosip ka ngadto sa imong isip ka matutuo mga igsoon. Boring man ang Christian, no? Mga patanon, boring man ang Kristohanon, nindot adto sa kuan, mga believers tilingaw. Mga igsoon, mahimo kita nga ma-enjoy na to, no? Kung ikaw tinuod na ang usa ka Kristohanon, ma-enjoy nimo ang pagkakanubilog ngadto sa imong isig ka magtotoo mga igsoon. Grow in church. Pagtubo diha sa simbahan. Pagtubo diha sa imong isig ka magtotoo mga igsoon. It means mga igsoon,
ang atong pag-ari sa simbahan, dili aron magbinautay ta. Dili aron maglibakay ta. Wala ta ni ari aron nga magsigig panglibak. Wala ta ni ari aron magdaot sa atong isip ka magtotoo. Ni ari ta aron makahimo sa pagdasig sa atong isip ka magtotoo mga igsoon. Kung sa una dili ka makahimo pagtan-aw na imong tapad sa luhan mo ka mata. Sulayi, hinay-hinay. Ipiyong ngayon mo sa kamata, basi pala makatanaw na ka. Hinay-hinay mga igsoon, patubok sa saka Kristohan. Kung sa una, nagdumot ka niya ng tawana, pasaywa. Hinay-hinay kung huwag ka nga igsoon. Kung sa una, dili ka ganahan niya ng tawana, hinay-hinay nga maganahan ka niya na igsoon. Kaya mo na gusto sa Diyos sa matag Kristohanon. Nga diin kita motubo spiritually. Una, grow in Scripture. Ikaduha, grow in obedience. Ikatulo, grow in church. Ikaupat, guarding our hearts and minds. Pag giya o pag kanang guard sa atong kasing-kasing o hunahuna. Matod pa to sa Panaltihon 4:23 or Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. When we surrender our lives to Christ, we become citizens of another kingdom. The closer our walk with God, the more we will feel like strangers and pilgrims. The more mga igsoon nga atong isurrender ang atong kinabuhi diha kang Kristo, kung ansay atong mga desire sa atong kasing-kasing sa una, dili na may desire sa atong kinabuhi karon. Kung ang atong kinahuna sa una, mga kalibutan o kalipay, karon ang Kristohano na ka sa imong pagkinabuhi, sa imong Christian life, dili na mao mga igsoon kung unsa sa una. Sama sa giingon ni Apol, kisang to, ang tami ganina. Kung gikasnagan mo ng tawana, siyempre dili ka ganahan ni Ana. Sama po niya na, mga igsoon. Kung makita ni mo, giingon sa verse nga, kasilagan sa Kristohanon ang dautan, ang sala. That is why ato likayan, mga igsoon. Pero how many of us nga nag-enjoy sa pagbuhat ni ini mga igsoon? The more we feel like strangers and pilgrims. Kung ikaw, citizen na sa langit, mga igsoon. Kung ikaw, aduna na Kristo sa imong kinabuhi, nakalista na ang imong ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Kung nalista na ang imong kinabuhi dito sa libro, ikaw, citizen na sa langit, igsoon. Pulianan nga giandam sa Dios nganha kanimong igsoon. The more nga surrender. Ay, bahala na naglipay kay nga sila eh. Total ako, Kristohano mo ko. Bahala, di kayo kung ma-enjoy nini kalibutan. Bahala na kalisod-lisod ko niya ng kalibutan. Bahala na yung mga times na feel na ako nga boring ako Christian life. Pero after nini, na may kiandam ang Ginoo parang tanahon. Mao na'y panglantaw sa usa ka Kristohanong igsoon. Ang usa ka Kristohano ang iyang kasing-kasing dili mapabiling nga naglantaw niini kalibutan. Ang usa ka Kristohano dili magpakabisi nining kalibutan igsoon. Ayaw tubuti nga ilaron ta sa yawa, gamiton sa yawa ini kalibutan nga diin kita ma-distract, nga diin kita ma-disturbo sa atong pagpangalagad igsoon. Our appetites begin to change. We evaluate our entertainment choices. Mga buta na makapalingaw na to, lahi na. Sa una, di pata Kristohanon, kung karon na Kristohanon na ka, lahi na. Kung sa una, dili pa ka Kristohanon, ang imong gilantaw, ma-enjoy ka sa disco-disco. Karon ari na ka sa mga praise and worship. Mangita na ka. Pastor,
Niduta siguro natay praise and worship fellowship. Aduna natay unlimited praise and worship. Nga pagahimuon sa simbahan. Iunana na attitude sa Kristohanon. Dili na ta mangandoy niadto mga kalibutan, mga makalingaw, nga mga butang sa kalibutan or friendships. Dili ka kung kinsa to imong mga barkada sa una, lahi na imong mga barkada karon. Dili ka pwede nga imong mga barkada sa una nga dili pa ka Kristohanon. Imong mga barkada yung kapag karon, imong mga kauban karon. Sa una, imong mga barkada puro palahubog. Karon imong mga barkada puro kay palahubog. Dili na pwede igsoon. Bantayi imong kasing-kasing kuna-kuna. Dapat ibaw na ta mo pili sa atong mga barkada. O ang puno sa Dios nag-encourage. Do not equally yoke to unbelievers. Ayaw pakigsandurot sa mga dili magtotoo. Kailay pasiditi nga madala ka. Tagsa na kayo kabubasan Bible. Tagsa na kayo tumapo at kung yung mga barkada puro dili magtotoo. Samot. Imposible nga dili ka madala. Friendships are habits. Mga habits na to. Habits naman na ako akong pagpamalikas. Okay na rin. Dili na pwede igsoon. Kung usay habit na to sa una, lahi na karon. Kung habit na to sa una, puro pagpamalikas, karon praise the Lord. Hallelujah. Amen. Tinuod na. Dili na pagpamalikas. Tanan nga mga pamalikas ato proud pa kayo ta. Dili pa tamahadlok. Dili na may kinabuhi sa saka Kristohanon igsoon. Kung habit nimo sa una nga di pa ka Kristohanon, magpasulog kag pinabuo. Karon ang Kristohanon nga dili na pwede. Aduna nay kabaguhan. Nakuha na to ang punto. Kaya naman Kristohanon naman ka. Bantayin mo kasi kanin. Kung sa una i-enjoy nimo yung pagpabuo, pagpakita proud kayo ka nga nakita yung legs, na puti kayo. Pero di ay na yung mga dili na naigsoon. Karon proud na kayo ka. Ma-proud ka nga makitaan. Wow, kadisinti ba ni Pataa? Dalagang Pilipina. Proud ka ta ni Ana Maiso. No? Dili na ta proud nga mapakita-kita sa itong pusod, nga mapakita-kita sa itong lawas. Sa Facebook, wow! Nga kalipay sa kalimutan, nga magipangita sa kalimutan, dili na na mo igsoon. Unorthodox lives. Ato pag-una-una, maigsoon. Dapat dahil na. Kung sa una, ato una-una, pag kinabuhin nato sa una, ganahan tayo na gubot, gamay lang bigid. Giis pa na! Ato sa pagon! Giis pa doon! Po sila! No? Dili na nga na ang attitude sa Kristohanon. Ato evaluate mga igsoon. Ato ipabago sa atong Ginoo ang atong una-una mga igsoon. Kaya magsugod na sa atong una-una, mudagan sa atong kasing-kasing, mugawas atong pabak or atong buhaton mga igsoon. Does this lift my heart up in praise to God or pull me down into worldliness? Sa pagbuhat nato mga desisyon sa kinabuhi, nakapahimaya ba sa Ginoo? Nalipay ba ang Ginoo nini? O basin nakapasakit ni sa Ginoo? O basin nakalibutan maya kong himaya nini? In growing as a new believer, o kita sa pagpadayon na to sa pagtubo mga igsoon, we saturate our lives with worship, praise, prayer, scripture, godly relationships, purity, and wholesome entertainment. In Philippians 4:8, mga igsoon, let us, God, guide our hearts and our minds, mga igsoon. Grow in your decisions. Mga desisyon nato sa kinabuhi ay patakang desisyon igsoon. I-konsulta sa Ginoo. Lord, mao ba ni plano nimo sa akong kinabuhi? Lord, okay ra ba ni?
Lord, may maya ba kanini? Atong ikonsulta sa Ginoo mga igsoon. Una nga butang, nga diin kita mga yawi or case to nga matubog kita spiritually mga igsoon. Una, recognizing the importance of the Word of God or grow in Scripture. Ikaduha, practicing obedience or grow in obedience. Ikatulo, seeking godly fellowship or grow in church or relationship with other believers. Ikaapat, guarding our hearts and minds. Grow in our decisions. Growing as believers in Christ is a lifelong process. Ang pagtubo niya kay Kristo, lifelong process, my son. We never reach the place where we can say, I have arrived. I no longer need to grow. Di na ko kinahanglan ng mutubo. Even the Apostle Paul did not consider himself to have arrived. Try to look daw, imuhang kinabuhingan doon ng Apostle Pablo. Apostle Pablo. Imagine, daghan na kayo mga ministry. Si Pablo, dato na kayo siya nabuhat ng mga ministry para sa Ginoo. Pero sa ingon ni Pablo, wala gyapon siya muhunong. Wala gyapon siya muhunong, mga igsoon. Matod pa to sa Filipos 3:12. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini. Una, hingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot nini. Kaya ako, iya naman ni Kristo Jesus. Ang pagkinabuhi ni Pablo, grow day by day. Sa matag adlaw, nagtubo si Pablo. The same also sa tua mga igsoon. Ayaw pa ko na huna. Adi na, okay na ni. Enough na ni. No, kitang tanan, padayon sa pagtubo diya sa atong Ginoo. Sama sa ingon sa itong passage, teksto, padayon, hinungon ka mo sa pagtubo diha sa grasya, sa kaibalo, diha ka Kristo. While kita nagpaabot sa pabalik sa atong Ginoong Hesus Kristo. Growing in wisdom and maturity keeps us working in harmony with God's plan for our lives. And when we learn that, the more we know of God, the more there is to know. The more nga makahibaluta about sa Ginoo, the more kadaghatag mahibaluan mga igsoon. Ay pagsaling nga daghan ka mahibaluan. Ay pagsaling nga kada adlaw present ka every Sunday, dili na ka kinahanglan nga mugo. Kita tanan mutubo mga igsoon. As we seek spiritually grow, we should pray to God and ask for wisdom concerning the areas He desires us to grow in. Mga igsoon, kung ano na pa yung mga aspects sa itong kinabuhi karon nga need sa pagtubo, mga igsoon, atong yampo, atong pangayoon sa Ginoo. Lord, mo niya akong weakness. Lord, tabangi ko nga mahimong ako kagalingon mag-decide na nga makapalayo sa akong mga barkada nga nakahatag og mga dili maayo impluwensya nga rin kanako. Lord, tabangi ko nga kini mga gipangandoy sa akong kasing-kasing karon nga dili makahimaya kanimo kuha kini pangayuha sa Ginoo mga igsoon. Kay kung mga pangayo ka, ihatag ka na sa Ginoo diha kanimo igsoon. He has given us all we need to experience spiritual growth. With the Holy Spirit's help, we can overcome sin and steadily become more and more and more and more like our Savior, the Lord Jesus Christ, mga igsoon. Kung ana-ana ang Spirit din kinato, tabangan kita niya, bag-uhod kita niya, sa tutag sa kinabuhi
mga iso. Aron kita may sama sa atong Ginoo o manuluwas nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Application. Stop being a baby Christian. Sa atong pagawas nini nga mga simbahan, ihunong iso ang sama pagkinabuhi sa kabata. Grow spiritually day by day. Tubo diha sa espirituhanong bahay. Matag adlaw. Igsoon, kumusta? Pastor, salamat sa Ginoo padayon nga nagtubo diha sa espirituhanong bahay. Dili na ta motubag, Pastor, maog hapon sama kaniadto o karon. No. Ang usa ka Kristohanong magatubo sa matag adlaw mga iso. Kanyo, try to think. Una-una ada iso. Kanang kinabuhi nga naani mo karon. Opportunity na sa nga gihatag sa Ginoo diha nimo. Nga diin ikaw motubo diha sa Ginoo. Sa atong pagpaabot sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga motubo kita espiritually sa matag adlaw mga iso. Magkapo kita, pagpiyan mo pagpesitat sa karamata. Labing pala, nagdalay ko ng mga Diyos, kami nagpasalamat diyan kanimo Ginoo. Sa lain na sa mga kagayunan, nga diin kami nagapaminaw sa imong pulong o Diyos. Nga diin kami nakadungog sa imong pulong. Ug tabangi kami Diyos, nga katumang pulong, dili lamang mula ba ikaw, ug among ma-apply sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. Tabangi kami o Diyos, nga sa matag adlaw sa among pagkinabuhi Ginoo. Mutubo kami spiritually. Dili kami mapabilin nga bata. Sama sa masuso nga bata o Diyos. Tugon o Diyos nga sa matag adlaw sa among pagkinabuhi nga motubo kami. Nga bisan unsa mga pagsulay, mga tentasyon, mga problema nga moabot diri kanamo o Diyos, mga discouragement sa kinabuhi, mga padayon kami sa pagbarog diha kanimo Ginoo. Sama sa pag-encourage, pagpahinumdom ni Pedro ngadto sa mga Kristohanon kaniadtong panahon. O dili usab kanamong tanan. Nasa among pagpaabot diha kanimo Ginoo, pagpaabot sa imong pagbalik Ginoo, tabangi kami nga motubo kami spiritually. Lord, I pray, help us, O God. Tabangi ang mga katawhan diri sa Living Christian Center Church nga motubo spiritually Ginoo. Tungod kay wala kami lain nga gimaya. Wala kami kinitanan nga magibuhat o Dios para lamang kanimo Ginoo. Dili kini para sa among kaugalingon, dili para sa among ubang tao Dios. Apan para kanimo Ginoo. Tabangi kami Ginoo. Utubuti Dios. Nga kami kanunay motubo diha sa Scripture. Motubo kami diha sa pagtuman sa imong mga sugo. Motubo kami sa kapakit-fellowship sa uban mga believers. Motubo kami sa mga desisyon sa matag adlaw Diyos. Dalagon ko Diyos sa wala na pag-isa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ato pagpakan atong buhay nga Diyos. You should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Karon na tungkol itong tithes, pledges, and offerings, o sa song give thanks, ug akong giyang sa pagkami sa pag-pray.
Diyos. Pasalamatan kami sa tanang tayo ng ating ng Lord. Salamat sa tanang awitan na imong bitial ka namin. Bilagin namin sa lakian ng baling. Kini ang mong pasalamatan kami Diyos sa ikaw na ang sinundan sa tanan. Wala para kami ang kundi sinundaman ng tanan. Kini mo sa lakian ng Diyos, panalangin mo kini nga magamit kini alang sa imong pambayaan. Damo sa tanan. O damo sa tanan Lord ang nagamatan nini sa mga panalangin na diin magadagaya sa ilang pinatuloy ang pinansyal o spiritual na pagtubo kadasin diya sa inyong kalubalugya kayo. Isa, ang kanyang salamatan niyo. Sinabi sa ngalan ni Diyos ang magluwa. Amen. Ay, gunto mga igsoon. Salamat sa mga indot na mensahe na naghatag ka nato sa pag-challenge ng mga tubo ko kita. More than the physical at spiritual. Okay, so ato kita sa itong mga announcement. Doon na ba tayo nagbisita na yung kabuntagon? Mga bagugnaw? Wala. Wala yung mga bagugnaw. Mga karaan, hindi mga dagway. Baguhon ng pagwan. Okay, salamat sa Ginoo sa iyang padayon ng pagsangkap o pag-atiman sa natagusa ka nato na nakita nato ang natagusa na walay mga kakulian. Ano na may mga kaigsunan nato siguro na ganyan ipapatid padayon nato kini nga ihalad nato sa Ginoo. Matag Merkulis at matag Biyernes, ato na tayo mga prayer request na itong ipadayag na to sa Ginoo. Kung ano na may mga concern, ato ka na siya na idol na to sa Ginoo ban sa itong mga paglambo. Okay, dili lamang sa kanang mga prayer request Wednesdays and Fridays, dili lang na nato yan po Wednesdays and Fridays lang. Ato kaya ko na i-appeal sa ato ang paglambo sa mata gabi na mga doon kita na to sa Ginoo. Okay, niya alang sa ato ang finances. Ang tithes and offerings sa ato last Sunday is 9,760. Unya, nanapot tayo for deposit. Karoon na 10,000. By the way, ato last time na 12,000, wala pa ito na ako ma-deposit. Even up to now, kapag yaputan na ako ma-deposit kay mag-error lang gyapon. Anyway, naman sa ilang gidugang karon. And probably, nanapoy lain na madugang karon. So, ato na lang na siya matingog. Padala na ko na ikang nilitya na lang siguro kay dili mo dawat na ako sa online. Dili mo dawat. Pero dili siya mag-error sa lain. Pero sa Queenbank, ako i-online, siya service na available. So siguro base ko doon na issue sa ilang online transaction. Okay, so salamat sa Ginoo nga si Igsong Raquel nagapadala sa iyang tithes and offerings. Yang online sa ako ang account ako ang deposit. Pag ako lamang nga to be transparent, basta na gani madawat ng giyagi sa ako na siya na i-mention. Ayaw lang mo pagka kuan ba. So si Igsong Raquel na out of transparency ako di ako na i-mention ang imuha nga every time na dawat. Bisag-bisag kinsa pa na inyong ingati. Basta dili ka mo mismo ang mo halal, inyong i-course pero amo na siya na isulti. Pero kung iagin niyo yung asawa, iagin niyo sa inyong igsoon, wala rin kaso kay inyong mga asawa may na halal. Okay, so sa padayon, ta sa ato ang pagbisog diya o pagkinabuhi na magatubo na espiritual. Okay? By the way, praise the Lord, ang elders, kung yan nyo, ano na tayo kamay nga pag-isgutan right after our service, amo po lamang kini nga pag-isgot. Okay, so, akong yan yung matagusa sa pagtindog,
Let's greet one another with the love of God. Maglamanuhay ang matagusa. Ato mawito na love, love, love. Yes, let's sing love.
Kami pala nagdalay ko ng mga Diyos. Salamat Lord God sa kalampusan, sa among pagsimba ng takis kabutagi. Salamat o Diyos na wala rin mga kapulian ng among pagsimba ng takis kabutagi. Salamat o Diyos sa lahat na po ng mga pulong among nadungog o among nabati Lord God. May mga pagampudya kanimo, nga ikaw mga panlangin sa mga pulong among nadungog. Nga dili lang tumulabay kawang kung dili among ma-apply sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi ko. Kung may mga pag-apodya kanimo nga kami tabangi ni O Lord God nga kami mutubo spiritual nga dili kami magpabiling sama sa bata na masuso O Lord God. Lord God, may mga pag-apodya kanimo sa among pagawas sa among pagpamauli nga kanunay manunduman ang imong pulo ngayon mong ipahinulong sa mga sa kinabuhi Lord God. Kung may mga pag-apodya kanimo sa mga kaigsunan nga nasa balatian, and I pray Lord God, nga ikaw mga-kumplitong kayo ang kanila Lord God. Kaya ikaw man ang Diyos nga gamanan, ikaw man ang mananambal na ulaylain mo Lord God. Usa Diyos, kami nagapangayo po ka kanimo na pinagisin mo gamanan ngalan in Jesus' name, ikaw ang kaya kanila o Lord God. Lord God, may mga pag-apodya kanimo sa mga kaigsunan diri sa Little Christian Center Church. Huwag labi na Lord sa mga kaigsunan na nakikuban virtually. Na ikaw mga panlangin, spiritually, financially, emotionally, physically, O Lord God. Huwag may mga pag-apodya kanimo na ikaw mag-ata ka ng kalikon, ikaw mag-ata ka ng kalinaw, labi na Lord sa mga pagkinabuhi diri sa ikaw sa kalibutan, na dili madala sa malingla sa buhat sa kaaway o Diyos. Lord God, may mga pag-apodya kanimo sa matang pamilya na ikaw taliwala na ang imong bugma, ang imong kalinaw, mong patigbabaw sa iyong pagpumuyo o Diyos. Labi na Lord sa mga kaigsunan nga ng trabaho na ikaw mag-protection kanina, ngayon mo silang ilikay sa mga karaotan o Diyos. Busa Lord, ikaw mong tugyanan, pasalamatan sa tanan, sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen.